Previously, specifically lessons 5 and 6, no? Pinag-aralan po natin ang narratives last meeting. Pinag-aralan natin ang Old Testament law. So, meron na tayong narratives, meron na tayong law. Tonight po, pag-aaralan natin yung genre ng prophecy. Pero when we say prophecy, Old Testament prophecy po, no? To distinguish, no? Yung mga ilang lines of content ng prophecy na makikita rin natin sa New Testament. Pero hindi po yun yung ating concern for tonight. So ang objective natin, define and describe the nature and the function of Old Testament prophecy. And then identify the key literary genres used in prophetic literature. So ang prophetic literature po is a genre in itself, pero meron pa siyang mga subgenre, no? Kailangan inintindi natin yung mga subgenre um, para mas may angkop natin yung yung pag-interpret pag-interpret ng ating study. Of course, analyze the historical and covenantal context. Yung third item na ito po ay nakapaloob pa rin sa tinatawag nating historical critical analysis. Kaya nga po, I think there was a question last week na pwede ba natin pagsamahin ang narrative analysis and yung historical critical? Pwedeng-pwede po. To assert nga po, dapat talaga nagsasama tong dalawang to. Mahirap kung isi-separate natin yung narrative analysis devoid of historical critical, no? At ganun din para sa Old Testament prophetic literature. Kasi prior to the coming of Jesus Christ during the first century ay nag-exist na, no, ang Old Testament both in its Hebrew composition and its version sa Septuagint, which is written in Greek, or to be more precise, classical Greek, no? Magkaiba pa ito doon sa Koine Greek na pinag-aralan natin yung sa ating last sessions of yung study. So napakahalaga po yung kasaysayan, no? Analyze the historical and covenantal context, and then evaluate the hermeneutical methods used in interpreting prophecy, and then distinguish different types of prophetic messages. Very important yon. Sabi ni Gordon Fee, the interpretation of the Old Testament prophecy may be difficult because of the constant emphasis on certain evangelical circles during the past half century on what is called futurology, no? The study of what is going to happen in the coming generation. Biblical prophecy has a much broader scope than simply the prediction of future events, no? Anong gustong sabihin ni Gordon Fee dito? In view of the historical critical method, no? Yung mga prophets po during their time ay merong mensahe para sa kanilang mga kababayan nung time na yon, no? Kung for example, si Prophet Hosea ay nagsalita sa 6th century sa Northern Kingdom, so kailangan nating i-analyze yung mensahe ni Prophet Hosea at yung mga conditions na nangyayari sa Northern Kingdom nung time na ipinahayag ni Propeta Hosea yung mensahe, no? In other words, when we look at Old Testament prophetic material, it speaks more of the past than the future. Okay? And what is to say na nag yung as far as prediction is concerned, no? Yung naganap na propesiya na yon ng sinabi ni Hosea ay naganap na during yung kumbaga years after the declaration of the prophecy. Ang ibig sabihin po noon, we are looking both na sa pagpapahayag ng mga propeta, it seems na futuristic na warning siya, pero pareho na siyang past. Okay? Pareho na siyang naganap. Nagpahayag na yung propeta nung time nila, naganap na rin yun noon pa. Okay?
So, so when we approach scripture, ang isang nakikita kong problem dito, no, ay akala natin yung pinapahayag niya na future ay para sa atin. Okay ba? At hindi natin ma-appreciate na yung prophecy na yon para sa kanila kasi it is about the conditions and di sabihin natin the sins na kinakaharap ng nation na merong covenant kay Yahweh at nagkakaroon ng violation of the covenant. Okay? So if the future, so we extend yung sinabi ni Gordon Fee further. If the future was not their major point of focus, what was? This question can be answered only when we turn to the prophets themselves and looking at their preaching as to whom it was directed, what form the subject matter, and what place the future had in their message. Itong nakikita natin sa passage na ito, sa paragraph na ito, is a summary of the historical critical method. Correct? Diba? It is the summary. Kasi sa historical critical method, yun yung ating ina-uncover. Sino yung propeta? Ano yung mga kinakaharap na problems ng propeta? Sino yung kausap ng propeta? Ano yung mga kasalanan kung meron man na nananawagan yung propeta para kailangan nilang baguhin, para kailangan nilang pagsisihan, 'di ba? Kagaya ng kapahayagan ni Prophet Jonah sa Nineveh. Okay? Ang Nineveh, sabi ni Prophet Jonah, ano 'yon, no? Uh, uh, 40 days and Nineveh will be overturned, no? At napakaigsi ng statement na 'yon, pero very troubling para sa Nineveh. Pero kung papansinin natin, both si Jonah at ang Nineveh wala na ngayon, 'di ba? Kung meron mang location na dating kinatatayuan ng Nineveh ay iba na yung pangalan ngayon at hindi na sila Ninevites, hindi na sila Assyrians. So, continuing doon sa ating introduction to prophecy, excuse me, prophets primarily proclaim God's word, not just future predictions. Doon sa first statement, ang sinasabi natin dito that the prophets were preachers of the covenant of Yahweh. Okay? Preachers, sila yung sa term natin ngayon, whistleblower. No? Whistleblower if there is something wrong. No? Something wrong. At meron pa mga merong national prophets at saka merong royal prophets. So yung royal prophets, ito yung mga propetang ang ina-address nila yung mga people in high places, no? Kasama na diyan yung hari, na dapat ang hari ang responsibility ng hari is to enact, no? Enact the law of Moses as binding sa kanila, being the people of God, being the people of God. Eh dahil hindi ginagawa ng hari, so kailangan merong magko-correct. Ang isang magandang example niyan si Prophet Nathan, no? Nung si King David ay nagkasala ng adultery at by conspiracy, no? Ipinapatay niya si Uriah, 'di ba? Dahil si Uriah para si Bathsheba ay mapas kay King David at dahil nga nagbubuntis si Bathsheba para mapagtakpan yung kasalanan niya. Pero nangaral, nagprophesy si Nathan laban kay King David. So, yun po ay example ng mga royal prophets. No? Ang ilang mga royal prophets niyan si Prophet Isaiah nga, 'di ba? Ang sabi nanungkulan si Isaiah sa mga kapanahunan nila King Ahaz, pati nila King Hezekiah. Ano yan? Ahaz, Amos at saka Hezekiah. Although hindi na kinount doon yung generation ni King Manasseh, no? Kasi sa time ni King Manasseh pinapatay si si Prophet Isaiah.
And then the prophets used more Old Testament books fall under prophecy than any other genre. Bakit kamo? Kasi sa arrangement ng Jewish scriptures, ang tinatawag nating historical narrative ay kinoconsider nila as part ng mga prophets. So merong early prophets at saka latter prophets. Pero anyway, that's another discussion na nakafocus dun sa Jewish canon, no? Hindi sa Christian canon. Ano pa? Prophets used varied literary genres to deliver the divine messages. So, meron silang mensahe pero merong iba-ibang genre. At ang ilan sa mga genre na yun ay maobserbahan po natin sa pag-uusapan natin ngayong gabi. So, ano bang meaning ng prophecy? Balik tayo kay Gordon Fee. For most people, this word means what appears as the first definition in most dictionaries. Foretelling or prediction of what is to come. No? It often happens, therefore, that many Christians refer to the prophets only for predictions about the coming of Jesus. So, dito, hina-highlight dito ni Gordon Fee, yung problem ng dictionary meaning ng prophecy. Okay? Na ang ibig sabihin nito, pag sinundan natin yung dictionary meaning, which is what is available to us, lumalabas, we are inclined to read the prophecy na ano lang siya, na nagiging vessel lang siya para sa preparation of the coming of the Messiah, which is Jesus Christ. So, nalilimit yung horizon ng interpreter. At pag nalimitahan yung horizon ng interpreter, marami tayo sanang information na hindi natin ma-discover because of the limitations na sinunod natin yung dictionary meaning. Marahil hindi mo pa masyadong maintindihan ito ngayon, pero as we unfold sa ating lesson mamaya, maintindihan nyo what Gordon Fee is trying to say. Kasi nga, kung ito ay mensahe ng mga propeta sa kapanahonan nila noon, lumalabas pala yung hindi pala tayo yung kinakausap ng prophets. Okay? Hindi tayo covered doon sa iniisip na addresses ng 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 propeta, kasi hindi naman tayo part ng the quote unquote the old covenant. Hindi tayo part ng old covenant, diba? Which is para sa both sa prophet at sa bayan ng Israel, they are bound to it, diba? And so, meaning and function of prophecy, kay ano yata to? Kay Armending yata to galing, no? Less than 2% of the Old Testament prophecy is messianic. No? Hindi lang siya 2%, less pa. Diba? Less pa. So this is an Old Testament, this is an observation from an Old Testament scholar. Okay? So, tapos less than 5% of the Old Testament prophecy speaks about the New Covenant. No? Talagang kaunti lang. Wala pa siyang 5, hindi pa umabot ng 5%. No? And so prophets called out violations of Mosaic Covenant. Binding ba tayo doon sa Mosaic Covenant? Hindi, di ba? Kasi yun yung very very object ng ating topic natin last meeting. Hindi tayo bound ng Mosaic Covenant. Hindi tayo bound ng law na ito. And functions, covenant enforcement, divine origin, and then an original message. So what is, kung ganoon, balikan natin yung statistical presentation ng isang Old Testament scholar. Again, you can accept this or not, no? Wala tayo, hindi ito for debate, no? It's really, ako ay nag-open sa inyo para, sige. What is my objective as a teacher? No? Gusto ko masimula nating pag-aralan yung Old Testament
according dun sa message ng Old Testament people, di ba? Kasi hindi naman ito originally naka-address sa atin. So, kung hindi ito originally naka-address sa atin, let's try to listen to them kung paano ito nagiging ano yung conversation between the prophet and the Jews or the people of Israel, whether it's the northern kingdom or the southern kingdom. So, ang kailangan natin gawin, biblical understanding requires study and outside help. Bakit exegesis? Aralin natin yung context. At doon madidiscover natin yung message according to sa context. Kasi kung hindi natin i-consider to, ang bagsak natin, ang role ng Old Testament ay parang proof text lang. At ano yung sinasabi ko proof text? Naghahanap lang tayo ng mga verses na susuporta sa ating position. So in other words, yung kagaya ng yung role ng yung mga types of reader, tayo yung type of reader na tayo yung nagko-control ng Old Testament story, no? Akala ko ba tayo yung dapat makinig doon sa mensahe para sa mga tao noong time nila? Hindi tayo yung magko-control. To the very least, tayo dapat ang kinokontrol ng biblical message. And again, this is not for debate. Alam ko naman, many of you may agree with that. Kaya maging careful tayo sa pag-interpret ng Old Testament prophecies, no? Unless there is a clear indication that the New Testament author, clear indication that the New Testament author is giving is giving a renewed meaning of that particular prophecy in the presence and the suffering, death, and resurrection of Jesus Christ. Pero beyond that, before the coming of Christ, meron na sariling konteksto itong Old Testament prophecies, no? Na isang continuing message para sa Jewish people. Until now, wala pa rin nagtatanong, no? Pwede kayo magtanong, pero yun nga. So ito yung mga guide, use, dictionary, handbooks. Kung dadagdagan ko itong second statement, mag-aral lang hermeneutics. Mag-aral lang hermeneutics, dadagdag ko dyan. Tapos understand both the larger historical context and specific oracle context. Again, yan yung sinasabi ko kanina. Yan pumapasok yung importance ng historical critical analysis. By allowing ourselves, no? Kasi nandiyan marami ng resources Kaya sa case natin ngayon, as interpreters ng 21st century, wala na tayong excuse. Okay? Wala na tayong excuse sa harapan ng Diyos na hindi tayo mag-research. No? It is already available in the net. No? Kahit nga yung mga bata, no? Kaya na nilang i-access yung mga theological material kahit na hindi pa sila ganun sabihin natin, skilled, no? In determining what is yung yung sound doctrine at saka hindi, no? So let us look in line with the exegetical task, makikita natin there is the use of metaphor sa Old Testament prophetic genre. Ito naman ay hindi bago, no? Kasi kahit sa New Testament si Jesus at yung mga disciples ay gumagamit din ng metaphor, such as the day of the Lord or the kingdom, no? The message of the kingdom. For example, si Paul Ricoeur, isang yung hindi ko alam kung linguist siya, no? Pero siguro linguist din siya. In sa kanyang philosophical understanding, metaphor transfers meaning from known to unknown. Okay? So, ang role ng metaphor, magpaliwanag siya ng isang known na bagay na alam ng mga tagapakinig. Pero patungo siya sa isang unknown na message. At usually, ang mga prophets, ganun sila. No? Of course, we will not, yes, part of the role of metaphor is to gain attention. No? Maka-attract ng attention, to call attention.
Pero afterwards, pag nagpahayag na yung propeta, it allows the listeners or the readers to reflect upon the metaphor and how the metaphor communicates the message, no? The message of God, no? Kasi ang tawag natin diyan language accommodation, no? Kung dediretsuhin ng Diyos yung kanyang mensahe, hindi natin maintindihan. Saka kailangan natin ng mga metaphor, no? Perhaps yun din yung gustong i-argue ni Paul Ricoeur, no? Metaphor creates tension pointing to a beyond. At ginagamit natin 'yan, no, mga kapatid. No, you are the light of the world, you are the salt of the earth. And even yung mga I ams ni Jesus sa Gospel of John is a means to use metaphor to highlight, no, the attribute of God, no, in the person of Jesus Christ. So hindi to isang isang sabihin natin para lang yung the very reason for the use of the metaphor is to communicate, okay? Ng very purpose nun, to communicate. Kailangan i-communicate ng propeta yung saloobin ng Diyos, no? So these are some of the prophetic genres, no? So part 1, prophecy of disaster, no? Dito pinapahayag yung judgment structured with an introduction, and then there is a messenger formula. Yung messenger formula usually thus says the Lord, di ba makita natin, no? Thus says the Lord. Tapos minsan meron pa mga mga ang tawag mo rito, yung supplementary names of Yahweh, no? The Lord of the hosts, di ba? Oh, yan. Meron messenger formula. Tapos yung prediction. So dito yung prophecy of disaster, maliwanag na merong ginagawang mali ang mga tagapakinig to the point na magkakaroon ng disaster. At ano yung basis ng disaster? Binabalikan natin sa Deuteronomy na ayon do sa covenant, no? Pag ang Israel ay sumusunod kay Yahweh, they will receive the blessings of God. Pero if not, then lahat ng blessings na ipinaranas sa kanila ay pwedeng bawiin ng Diyos. Di ba? At pag sinasabi ay ang Diyos pala pabago-bago ng isip dahil nagbibigay siya tapos nagbabawi. Actually, ang hindi nagbabago doon yung pamantayan ni Yahweh na merong kinalaman sa hustisya. Okay? So, ang pamantayan ni Yahweh ay hindi nagbabago sa justice. Kaya naman, He can take away. He can bless the people, pero He can also take away. No? In order to, call people to see yung kanilang error. No? At yung sinabi natin yung last time, the term is the fear of Yahweh. Ano pa? There is also a prophecy of salvation, no? Ito naman yung positive counterpart ng prophecy of disaster. Structured similarly to disaster. So meron din siyang intro, meron din siyang messenger formula, and then prediction. Of course, very important yung role ng messenger formula for people who are in trouble, people who are suffering, diba? Kasi pag sinabing thus says the Lord, so lumalabas ang people in suffering, meron silang kakampi, hindi sila iniwanan ng Diyos. Ano pa? There is also the woo speech. So yung woo speech, medyo connected siya doon sa yung warning, prophecy of warning na lang, no? Kasi ang disaster, meron talagang ipinapakita na kung hindi kayo sumunod, ganito ang mangyayari sa inyo, no? Yun yung element ng disaster doon, no? Itong woo speech begins with woo to you, no? Woo to you. At kahit sa New Testament may mga sinabi si Jesus, no? Against the scribes. Well, of course. So, yung woo na ito, woo speech ay ay prophetic message. In some way si Jesus takes the role of a prophet, no? When he criticizes yung people na sabihin natin unfaithful to the covenant, no?
begins woo-woo to you and then outlines na hindi lang siya woo, merong explanation. Ini-explain niya yung kasalanan at yung nararapat na na punishment para dito sa sa woo na ito. So meron siyang element na panghihiya, no? Yung bang shame on you ganon. No, nakakahiya kayo. Pero yung nakakahiya actually mababaw ang nakakahiya. Mababaw eh. Yung mas literary na Tagalog niyan eh, kasuklam-suklam kayo pero wala nang gumagamit ng kasuklam-suklam. Hindi na yan maintindihan ng ng Gen Z, hindi na yan maintindihan ng Gen Z. Kung hindi pwede na lang siguro kawawa. Kawawa ang kalagayan. Of course, kawawa because of the impending yung punishment na ipararanas ni Yahweh no, after it. And then there is a prophetic dirge. Yung dirge kasi, this is yung type of song, no? It is a song, yung awit para sa patay. No? Awit para sa patay. Or hindi, hindi nga pala to awit para sa patay. Hindi nga pala nakakarinig yung patay. Awit ito doon sa namatayan. Awit sa namatayan, no? At kasama yung pagluluksa. Ngayon yung prophetic dirge ay ipinapayag ng propeta in a form of a dirge na as if patay na patay na yung Israel, no? Patay na yung Israel. So somehow ganun na syempre sa mga nakakaalam ng literary genre noong time nila, mapapaisip sila bakit yung propeta ay umaawit ng isang awit para sa namatayan? Pero yung Israel ang tinutukoy doon. And then there is a prophetic lawsuit, yan tamang-tama, na merong impeachment complaint, no? Na pinababalik. Merong prophetic lawsuit. At itong prophetic lawsuit, yung formal accusation, yung prophet, nag-stand siya parang as a role of a prosecutor. 'Di ba sa mga abogado, merong prosecutor at saka prosecution at saka defense. Okay? Ang role ng defense, i-prove niya na innocent yung person na pinagtatanggol niya. Yung prosecution, ina-highlight niya doon using of course evidence at marami pang mga to prove na so magto-throw yung si prophet ng accusation. So kailangan makita natin 'yon, no? Ano yung accusation? Tapos si God as tumatayo doon, si God as both kasi lumalabas, 'di ba nandun yung prophet? Yung prophet, tandaan natin, ang prophet wala siyang mensahe kung hindi yung mensahe lang ni Yahweh. Okay? So lumalabas kung ganoon, si Yahweh ang lumalabas na prosecutor ng people involved. Okay? Pero siya rin yung judge. Kaya nga nagtuthrow ng accusation eh. And then there is also yung sinatawag symbolic acts, no? Physical actions or names symbolizing prophetic messages. Diba? So merong symbolic acts, merong ginagawa yung prophet, usually mga either physical o kaya gagamit siya ng mga illustration, no? Tapos saka pa lang niya ipapahayag. Yung mga tao kasi nakukuha yung attention doon sa symbolic act. Tapos, pwede natin itong skip. Group discussions of prophetic genre with scripture examples. Exegetical exercise, Micah 6, 1-5. Pero, hindi na natin magagawa ngayon yan. Before I go on, meron ba kayong mga tanong? Ayun, nandyan si Pastor Igor. Sige po. Good evening po. Good evening. Sa last Monday po pala, no? Di po ba napag-aralan natin ng moral laws, saka ngayon ng Old Testament prophecy? Ito po kasi dahil nakasentro ito sa Israel lang, itong Old Testament, kung aaralin natin. Pero yung salvation na plan ng Lord, para sa buong mundo, nag-iisip lang ako kasi kung paano ba natin ito ma-relate sa panahon natin ngayon, lalo na sa world history, yung mga naging kaganapan nun, na kasi meron akong napanood na video
na talaga pong kinukuha niya yung background, kahit yung historical background ng Babylonia, ng ng Syria, na ginamit din ng Lord para turuan ng lesson ang Israel. Ngayon dun po sa panahon ng Roman occupation, parang kasi nga 'di ba may 400 years na gap, intertestamental, ano po. Parang wala silang kaalam-alam tungkol sa Diyos noong panahon na yon, na kung saan po ang Israel, 'di ba, walang masyadong pagkaunawa din yung mga panahon nila. Kaya siguro ito yung inaano ko, yung tanong ko, paano natin ma-relate halimbawa sa ating pong preaching, yung tungkol papaano natin ito ipapakita sa ating mga sa kongregasyon, na related to doon sa panahon ng na history nga ng Israel at sa buong mundo, na kung saan po yung plan nga ng Lord for salvation ay nasasakop naman ang buong mundo, no? So medyo ano lang ako doon na natanong kaya ako natanong, yung pong importante ba rin na mapag-aralan natin yung world history natin para isama natin sa Hmm. ating mga preaching. Sige, opo. Okay. Yun Bako po po ang yung tanong ko. question niya. Yes. Opo, yun Yes. po. Salamat po. Ang role natin dito, intindihin natin yung conversation. Again, kasi nga hindi to naka-address sa atin, di ba? Hindi to naka-address sa atin. Yung conversation ng propeta at ng taong bayan na kung kanino naka-address, kasi mayroong mga propeta na nag-address sa Southern Kingdom. Meron din namang propeta sa Northern Kingdom lang. Okay? So in doing so, nakikita natin yung mga conditions. Kung ito man ay prophecy para sila ay pagalitan, kaya prophecy of disaster, no? Ang makikita natin dito, yung ina-highlight natin yung kasalanan, no? Kung meron man ginawang mabuti, o di prophecy of salvation or prophecy of blessing. Kasi meron din ganun na natuwa ang Lord sa ginawa ng taong bayan, kaya binibless ng Lord. O kaya natuwa ang Lord sa isang hari. For the case ni King David, with the prophet Nathan. Ang si David, pinapangarap niya na magtayo ng tahanan para kay Yahweh. Natuwa si Yahweh. So meron mga instances na nagpapayag yung propeta ay natutuwa doon sa individual o bayan. And in doing so, doon natin makikita yung mensahe na pwede nating ilapat sa kapanahunan natin ngayon. For example, sasabihin natin, Pastor, Old Testament prophecy yan. Luma na yan, hindi na yan relevant para sa atin. Pero yung mga kasalanan nila, idolatry, prostitution, ang tawag mo dito, adultery, di ba? Sexual immorality ng mga kung ano-ano, no? Lahat ng yan ay relevant pa rin sa time natin ngayon. Okay? So kailangan natin magamit natin yung conversation between the prophet at saka yung people of whether it is the Northern Kingdom, the Southern Kingdom, or the Unified Kingdom, or the exilic community. At doon makikita natin yung mensahe. And in doing so, doon natin maisabihin natin, o-organize natin yung ating idea ng ano yung mensahe para sa kapanahunan natin ngayon. Magbibigay ako ng example. Yung sa propeta kay Hagay, di ba? Si propeta Hagay, ano yung problem ng propeta Hagay? Yung mga umuwi na exiles pagkatapos ng pinayagan sila ng Persian Empire, na sila ay makauwi sa sarili ng nilang bayan, no? Bakit nagpropesiya si Prophet Hagay? Kasi yung mga tao, yung mga Hudyo na umuwi, so again, hindi tayo yun yung mga Hudyo na umuwi, galing exile, nag-focus na lang sila sa kanya-kanya nilang mga buhay. Tama po, di ba? At sinabi ni Propeta Hagay, ang gaganda ng bahay ninyo. Sasabihin, Pastor, saan natin makikita magaganda yung bahay? Yung description ni Hagay na yung mga paneled houses ninyo. Sasabi, anong meaning ng paneled houses, Pastor? Di ibig sabihin decorated, no? Na
na ano nga, hindi siya yung ordinary houses. To point ni Prophet Haggai yung conditions ng kanilang mga tahanan pero napapabayaan yung tahanan ni Yahweh. And again, sa nagpunta yon? Nagpunta yon sa mensahe na mag-fundraising kayo. Okay? Pero hindi ba ginagamit natin yan? Hello? Ginagamit natin sa Propeta Haggai para mag-fundraising. Pero again, di ba naalala niyo yung tulay? No? Yung sa panahon nila noon, sa panahon natin ngayon, ang nangyayari, nakapokus tayo, hindi natin, initsapwera natin yung nangyari in the past. No? Pero ang totoo nun, pag inaral natin, again, hindi ito tungkol sa atin, tungkol ito sa mga post-exilic Jews. And again, ano yung post-exilic? Ito yung mga kapanahunan ng mga Hudyo nung sila umuwi pagkatapos sila yung payagan. So that's roughly 4th to 3rd century BC. Okay? Pero in doing so, naipapalitaw natin na yung ugali pala ng mga tao noon ay parang yung mga ugali sa panahon natin ngayon. Na nakakaon lang ang isipan nila sa kanila-kanyang sariling buhay na pinababayaan yung gawain ng Panginoon. And doon tayo nakakapasok sa sinatawag nating exegetical na message na appropriate para sa kapanahunan natin ngayon. Okay? So, sana ano no, na sabihin natin ini short manner na ipaliwanag ko kay Pastor Igor, no? Kung paano kasi isa na naman pupuntahan diyan yung paborito natin yung ikapo, no? Isa na naman tayo sa ikapo eh. Saka yung Yan. pong Jeremiah 29:11, di ba? Sige. Marami din ano yun eh. Ay, di, sige, bago muna tayo doon sa ikapo, no? Mahal na mahal natin ikapo eh. Doon sa 29:11 ni Pastor Igor, no? Nata ano eh, dun sa Senate kahapon, nabanggit din Senator Senator Judge, okay, Senator Judge, no? Peter Cayetano, 29:11, sabi raw, may plano raw ang Diyos, pero pati raw yung demonyo, may plano rin, may plano rin. Anyways, doon sa Jeremiah 29:11, may nakakaalam ba ng context nun? Hello? Dito sa ano? Ayan, sige, salamat sa pagtaas ng kamay ni Pastor Rigor. Jeremiah 29:11, kaya nga sa propeta Jeremiah, ibig sabihin talo na. Ang Juda ay bumagsak na. Talo na. At doon, yun, meron pang ano, merong tanong si Kuya Mon. Hold muna, no? I-try ko muna yung Jeremiah 29, then pupunta tayo kay doon sa comment lang. And then si Pastor RJ yata nagtaas ng kamay kanina. So sa 29, binabanggit doon ng tiwala ng mga tao bago dumating ang mga Babylonians. Tiwalang-tiwala sila that they have the covenant, they are the people of Yahweh. At dahil sila ay people na Yahweh, hindi sila pababayaan ng Diyos. At merong mga series of occasions, ang tawag natin doon ay precedent, na meron time noon na pwede nang gunawin ng mga pagan nations ang Jerusalem, pero hindi pa rin sila nagtagumpay. Yun yung Syro-Ephraimite War, yung Northern Kingdom mismo, ginera sila. And then, katapos ano nangyari? Wala na yung Northern Kingdom. Ginera rin sila ng Assyrians. No? At siguro, meron pang mga ilang pang mga pagkakataon na, ano, kaya ang tiwala nila ay dahil sila daw yung bayan ni Yahweh. Pero dito, inalaw ng Lord na matalo sila. Inalaw ng Lord na makuha yung kanilang bayan. Inalaw ng Lord na mamatay yung mga hari nila. Kaya magiging tendency noon, pinabayaan na sila ng Lord, paano pa tayo? At ang nakikita ng Judah, noong time na ito interpretation po ito hindi po ito preaching interpretation po. Ang nakikita ng bayan ng Judah, pinabayaan na sila ng Diyos, goodbye na sa ating lahat, goodbye na. Yun. And then yun, pinayag ni Propeta Jeremiah.
plans I have for you. Plans to prosper, not to harm. Plans to give you hope. Yun yung kailangan nila eh. Yun yung kailangan nila. So kaya mga kapatid na naririto, kung hindi natin palilitawin, yung Old Testament, ang sasabihin, hindi na natin yan kailangan, pastor. Actually, yan ay word of God. Kailangan na kailangan nga natin yan mapakinggan. Short comment lang dito and then we will hear from Pastor RG. Sabi dito ng Kuya Mon, pass or what's the best way to share the message about the prophetic books? Kailangan nating intindihin yun nga, ano yung prophetic genre? Ano yung saloobin? Ano yung layunin? Kasi yung layunin na yon ng propeta, either para i-correct yung taong bayan, usually yun din yung kailangan natin ngayon. Kaya if you are ongoing, tinatawag mo, you are engaged in kung kayo po ay nagsiseries ng preaching ng Old Testament prophets, no? Wag po tayong mahiya na ipangaral natin. Ang talagang reason kaya may mga mabababaw na Christian kasi mababaw din yung preaching. Kung hindi man sasabihin natin, hindi natin pinipreach yung entire message of God. Pinipili lang natin yung inakala natin na na makakabuti, pero ang totoo nun, we are avoiding the Old Testament prophets. Sige, Pastor RG. Actually, yung isang tanong ko po, yung tanong din ni Pastor Rigor kanina, sa nasagot naman po. Doon lang medyo parang nakakuha ng attention ko po, yung statistic ng prophecy kanina, yung less than 2% of Old Testament prophecy is messianic, then 5% nun is speak on the New Covenant. Yung, halimbawa kasi mula po dito parang nakikita ko po na kung merong mga bagay or passages na nasabi na obvious din naman papunta po doon sa messianic. Like halimbawa yung Isaiah chapter 9 verse 6. So yung sa atin ipapanganak ang isang bata at silang ng yung ganun po, tsaka yung sa 7 po nito. Ibig sabihin nito bago siya itawid doon sa messianic, kung ito man ay messianic, so kailangan po munang aralin yung kasalukuyang pong ipinangako nito doon sa Israel. So tama po ba yung ganoon Yes, nakuha na niyo po. way? Exactly, Pastor RG. Yung Kumbaga parang wait lang, Pastor RG, wait. Mga kapatid, yung kasasabi lang po ni Pastor RG, yan po yung hindi natin ginagawa. Hello? Yan po yung hindi natin ginagawa. Sige, continue po, Pastor RG. Continue po. ibig kasi parang yung kupas na naintindihan na ibig sabihin kasi yung sinasabi yung prophecy hindi lang siya basta nagpo-foretelling kundi nagpo-foretelling. Parang meron siyang mangyayari na within sa bound ng time nila at meron pang mangyayari in the future. Parang ganun eh. So, like ito nga po, na merong ipapanganak. So, ibig sabihin, hindi kagad ito tumutukoy doon sa paparating na Kristo. Kundi, merong pang ipapanganak muna na king. Parang ganun yung sinasabi, Pas. Tama po ba? Yes, Parang kasi yes, nagulat parang po ako ganun. doon sa Yes. na bigla akong nagising doon sa 2% ng Old Testament prophecy is less than doon, is messianic. Kumbaga parang merong napakalaking chance na ma-code o ma-interpret yung hindi naman dapat ma-interpret. So, Sige, yun so po. supportahan ko yung sinabi ni Pastor RG. When we get to the Psalms, marirealize nyo na marami sa mga Psalms nun ay hindi naman talaga tungkol kay Jesus. Okay? So merong sasabihin, Royal Psalm. Okay. Royal Psalm. Ito ay para sa Davidic King. Pero masyado nating pinupush kay Jesus. Yung interest. Okay? Hindi naman sa harapan ng Diyos, hindi naman pinagdududaan ng Diyos yung pagmamahal nyo kay Jesus eh. Hindi naman eh. Pero, there is a story
And again, hindi ito originally directed to us. Now, for example, yung inopen ni Pastor RG about the yung the child that was about to be born. Okay? The child was about to be born. In linguistic, yung linguistic grounds, magi-struggle tayo between the Hebrew Alma and the Greek Parthenos. Na ang Greek Parthenos means virgin. Pero yung Hebrew Alma does not mean virgin. It is a woman capable of giving birth. Yun yung meaning ng Alma. Kasi syempre, sasabihin mo dalaga, merong dalaga na hindi pa kayang manganak. Ano yun? 11 years old, di ba? Hindi pa, tawag natin siya dalaga o kaya dalagita. So, ang Parthenos naman, virgin, pero 86 years old na, virgin pa rin. Di ba? Kasi yun yung definition niya, hindi pa nagkakaroon ng sexual experience or contact. So again, we kung iintindihin natin yung situation, kasi dadagdagan ko yung comment ni Pastor RG, no? Kasi ang kinakatakot natin siguro yung magturo tayo tungkol sa istorya na nangyari in the past do sa Isaiah 9 sa kapanahonan sa conversation between Prophet Isaiah and King Ahaz. Na sasabihin natin irrelevant sa time natin ngayon. At ang kinakatakot natin, mabobor yung tao. Sinabi ko na nga last time, iniram ko yung sinabi ni Grant Osborne. Si Grant Osborne ay nasa Panginoon na, di ba? Sinabi niya, the Bible is not boring. Kayo ang boring. Kayo mga preacher kayo. So bakit natin ikakatakot? Gusto nga natin, di ba? Gusto nga natin ma-unlock ma-enlighten yung tao sa isang sabihin natin situation na kung saan yung sinabing magkakaroon ng sign ay may babae, sabihin ko na lang babae, magbubuntis siya at magkakaroon ng anak, na yung mensahe na yun nakapagbigay ng pag-asa sa time nila noon. Di ba? Bakit hindi natin tingnan kung paano yung mensahe na yun nakapagbigay ng pag-asa sa time nila even without talking about Jesus? Hindi ba it remains to be God's word? Ako para sa akin, yes. It remains to be God's word for me, no? Kasi nakapagbigay yung intention. Actually, si King Ahaz pa nga may problem doon eh. Sabi ni Prophet Isaiah, humingi ka ng tanda mula sa Lord. Eh si King Ahaz medyo mayabang pa yung dating eh. Ay hindi ko susubukin na Lord, hindi ako hihingi ng tanda, 'di ba? Eh sabi ni Prophet Isaiah kay King Ahaz, sige, dahil ayaw mo humingi. Ayaw mo humingi, ang Lord na magbibigay sa iyo. So makita natin, doon pa lamang meron ng conversation eh. Bakit si King Ahaz ayaw niyang humingi? Anong problem niya? Okay? Ha? Tantadadan! Ganun siya eh. Ayaw kong na. May mga tao talagang gano'n. Ay, Pastor RG, nag-unmute ka. Sige. So parang not necessary pas na itawid kagad siya kay Jesus. Oo. So yun po yung parang point ng Bagamat parehas naman ng parang tema about hope. Pero meron siyang ibang konteksto na itinuturo. So yun po. So yun pas naging Yes. clear lang sa akin. Para mas nagbigay ng interest kasi kung nakita ko po na 2% of less than 2%, lalo na ngayon pas, 'di ba? Wala namang masama doon po na kumbaga parang yung Christocentric na preaching all throughout ng kumbaga parang wala namang masama. Pero isang bagay po, kahit sa sarili ko kasi napansin ko po yun na parang tumawid na kagad ako kay Christ na hindi man lang nabigyan ng focus kung ano yung mga bagay na pinag-uusapan at nangyayari sa Old That is Testament. correct. Kumbaga ngayon pa, naging aware ako ngayon po dito. Lalo nung nakita ko nga po itong less than 2%. So, yun lang naman pas. Yun lang, Yeah. I think ganyan din ako noon, Pastor RG. No? I share with you, hindi yung sinasabi mo ngayon, hindi po yan nakakaya. Ganyan din po ako mag-isip noon. No? Pero yun nga, give due honor dun sa Old Testament prophets. No? Kasi one day, mamimit natin sila eh. Sasabihin nila, sasalubungin tayo ni
ni Prophet Zephaniah. Nasasabihin niya, "Oy, nabasa mo ba yung ano, yung propesya na ano?" Tayo hindi tayo nagbabasa ng Old Testament eh. Kamot ulo na lang eh, no? Sige, si Brother Carl. Sige, carry on. Paano po magkakaroon ng ng mastery? Familiarity na lang po para dun sa mga prophecy patungkol sa Northern or Southern Kingdom. Tapos prophecy na short term saka long term fulfillment. Paano po magkakaroon ng familiarity doon? Well, again, yung question mo familiarity is kung ituturo natin yan bits and pieces tapos magbabago na naman tayo ng topic. Hindi nila magiget yon. Mas maganda talaga series eh. Kasi nakikita nila yung development ng sinasabi ng prophet. Nagmo-move siya from one passage to another passage and from one chapter to another chapter. Ang goal kasi natin doon, familiarity. So yung question ni Brother Carl, pag ginawa natin, tinuro natin yan, mas nare-realize ng tao yung mga problems. No? Sige, stick tayo sa Book of Jonah. Stick tayo sa Book of Jonah. So sa Book of Jonah, hindi ina-address dito yung di ba? Hindi ito tungkol sa mga Hudyo, hindi ito tungkol sa Southern Kingdom kasi may most likely ang kalaban ng ang community na nire-represent ni Prophet Jonah ay Northern Kingdom eh. Okay? Pero when you come to realize, siyempre sasabihin mo, ano yung mga problem, mga kasalanan na ginagawa ng Assyria during the time ni Jonah na kailangan magmensahe si Yahweh sa pamamagitan ni Jonah dito sa particular city na to. Okay? And again, bakit ba nagbibigay ng attention si Yahweh dito sa particular city na to? Na para kay Prophet Jonah, ayaw niya puntahan yon. Okay? Doon natin makikita na kaaway na mortal ng Northern Kingdom ang Assyria. Ang Assyria ay hindi sumasamba kay Yahweh. So, automatically, polytheistic sila. Automatically, ginagawa nila yung loose morals, yung pamumuhay na malayo sa salita ng Diyos, no? Na tumutugma sa kapanahunan ni Jonah. So, doon makikita natin yon. Pero bakit hindi kaya natin nakikita si Jonah mismo? Okay? Brother Carl, at saka lahat na nandito. Na si Jonah, sasabihin mo, ay, isang tao lang naman yan eh. Pero si Jonah, at siguro si Jonah, yung kaisipan ni Jonah ay nagre-represent sa kaisipan ng generally speaking ng mga Northern Northern Israelites noong time na yon. Simply put, kung anong iniisip ni Jonah, yun din ang iniisip ng mga taga-Israel. Nagunawin na lang ng Diyos yung Nineveh. Okay? Kaya na lang natin gunawin ng Diyos yung Nineveh. So in doing so, yung sinabi mong familiarity, part niyan, syempre nga, sinabi rin naman doon sa lecture, meron naman tayong mga material to research on. No? At pag nagre-research tayo, mas nakikilala natin sila. Okay? At pag sinabi natin mas nakikilala natin sila, mas naiintindihan natin yung conversation between the prophet at saka yung people being involved. At gusto ko rin sabihin yung kay Jonah na, di ba kasi ang response ng Nineveh doon, nagsisi, no? Nagsisi yung hari, pati nga yung mga baka, no? Nagsisi, no? Pero yung sabi doon, damit sa ako, no? Pero meron palang mensahe doon para sa mga taga Northern Kingdom. Okay? Sige. Ay, sana nasagot ko yung question ni Brother Carl, no? Sige, proceed tayo doon sa another part ng ating lesson. Itong sa yung tinigil ko kanina. Okay, ito continuing, no? Yung suffering servant of Isaiah 53. Okay. So, cited, no, yung verse 7 to 8 sa Book of Acts 8, 26 to 35. Ito, di ba, yung kay Philip,
Now an angel of the Lord said to Philip, Rise and go toward the south, to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place. And he rose and went, and there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship and was returning, seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah. And the Spirit said to Philip, Go over and join this chariot. So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet, and asked, Do you understand what you are reading? And he said, How can I, unless someone guides me? He invited Philip to come up and sit with him. Now the passage of the scripture that he was reading was this. Like a sheep he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silent, so he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation, for his life is taken away from the earth? And the eunuch said to Philip, About whom I ask you, does the prophet say? Say this, about himself or about someone else? Then Philip opened his mouth, and beginning with the scripture, he told him the good news about Jesus. So, points lang to consider, kaya pinag-aaralan natin na hermeneutics, ang source material, Isaiah the prophet, yan na nga, specified na sa taas, Isaiah 53:7-8. Tapos, yung niraise na question ni Philip, do you understand what you are reading? Okay? So, parang ano siya, no? Hermeneutical question. Tapos, nagtanong yung eunuch for a clarification. About whom I ask you, does the prophet say this? About himself or about someone else? No? So dito tayo, so verse 34, we realize that the question is about the personage of the suffering servant. Ngayon, if we apply na before the coming of Jesus Christ, no, hindi naman po pwedeng walang meaning ito. Nung hindi pa dumarating si Jesus, no? Para kay Prophet Isaiah, meron itong mensahe. No? Kaya yung question nito about whom I ask you, does the prophet say this about himself or about someone else? So we are trying to rethink again. Kasi alam na natin yung sagot dito, pero paano kung hindi pa dumating si Jesus? Paano kung hindi pa siya dumarating? O kaya naman tayo bilang mga Kristiyano sa kapanahunan natin ngayon, sasarado natin na ang meaning ng Isaiah 53 para sa mga original recipients na to ay hindi pa napupulpil. Bakit ko sinabing hindi pa napupulpil? Kasi sinabi natin it's about Jesus eh. So, kung magpapahayag ng isang propesiya na hindi pa napupulpil sa kapanahunan ni Propeta Isaiah at ng kanyang mga kababayan, anong mensahe nito sa kanila? So, some perspectives, kailangan muna nating intindihin. No? Ito pong section na to ay galing po sa aking dissertation, no? Na kinaka-copy-paste ko rito, of course. So, some perspectives, sino kaya? Sabi ng unang choice, the servant referred to the people of Israel, no? The Jews suffering loss during the exile. Naalala natin yung conversation sa Jeremiah 29:11, no? So, no. And then the second, the servant is the prophet Isaiah himself. Kasi nga, ang isang argument, dahil nga rin sa pagtayo ni Propeta Isaiah bilang man of God. At si Manase, na isang napakasama at matinding hari ng mga Hudyo, no? Ay pinersecute niya si Prophet Isaiah ng kamatayan, no? At meron pang third, the servant is a prophet contemporary of the exilic period being persecuted. So propeta rin pero hindi si Isaiah, no? So yung servant song ay isang awit to recognize yung kabayanihan. So it's more of a hero song, no?
isang hero song para sa isang taong tumatayo para sa salita ng Diyos, pero instead siya ay tumanggap ng blessing, pinersecute siya at pinatay. Okay? And then the fourth one is He is the Messiah. Okay? Yan yung Christian view na makita natin tumutugma doon sa Acts chapter 8 between the conversation ni Philip at ng Ethiopian eunuch. And so let's look at the first point, no, yung point 1, the servant referred to the people. Servant as national Israel. Before Israel became a kingdom, their ancestors were a minority in Egypt who served the pharaohs. The powerful hand of God set their ancestors free. And the next generation of Israelites took possession of the land. After many years passed, Israel became a mighty kingdom under the reign of David. No, may kulang na off dito. And his successors. But in 586 BC, Nebuchadnezzar conquered Jerusalem, which brought an end to the southern kingdom. The citizens of Judah lost their land and their survivors were scattered in different nations. Okay? Reflect nyo muna itong historical condition and situation ng bayan ng Israel na nawalan ng lupa, natalo sa digmaan, winasak yung templo, at sabi nga pinagtatawanan ng mga lahat ng bayan. Kasi during their time, yung mga Babylonians, may mga Diyos-Diyosan din yan eh. Dahil sa nanalo sila over Judah, lumalabas, natalo ng Babylonian gods, yung god ng Judah na si Yahweh. Meron silang ganoong understanding. Many Jewish commentators of the 12th and 13th centuries, held to the collective Israel interpretation of the servant, such as si Rashi 1105. So no Middle Ages, So almost 1,000 years ago. Yung comment ni Rashi, si Ibn Ezra, si Joseph at saka si David Yimchi, si Jacob ben Ruben, 12th century din. Si Joseph ben Nathan, 13th century. So ayon kay Christopher North, it is often thought that the Jews abandoned the Messianic in favor of the collective interpretation as a means of defense against Christians. So ito yung, again, this is not a Christian view, pero ang goal natin dito is to understand how it meant, para sa mga Jews prior to the coming of Christ. So, para dito sa mga commentators na to, ang nation of Israel yung nagsasuffer. Hindi sasabihin nyo, pastor, suffering servant, singular lang yun, isa lang yun. Yes, pero representative. Isa na pwedeng mag-represent sa kabuuan. So ano yun? Generalization. Their experience of death, defeat, medyo parang inuulit ko yung sarili ko, please bear with me. Defeat, suffering, servitude led to the composition of many lament songs. Next meeting, tayo? Psalms. Pag-aaralan natin yung Psalms. May mga awit, may mga Psalms na lament. The experiences of the exiles could be the historical context which influenced the writing of the servant songs in Isaiah. Kung hindi pa kayo familiar sa servant songs, may within Isaiah, merong mga sabihin natin poems or passages. In fact, meron pang chapter length yung sa Isaiah 53 na nagpapahayag ng mga clue. Yung mga clue natin, paano natin i-interpret yung identity nitong servant na to. Okay? Kasi that is the big question pwede mo namang sabihin, hindi ko na kailangan yung mga songs na yan. Para sa akin, si Jesus yan. Well, I cannot argue with that.
Pero bakit hindi natin tingnan muna what we can find, no? Kasi if we keep on talking about context, then what is the context here? So ito po yon, the four identified songs. Meron po tayo mga servant songs, no? Makikita natin sa mga passages na ito, no? Isaiah 42, 1 to 4, 49, and then chapter 50, tapos 52 to 13 hanggang 53 to 12. Alam ko magtatagal tayo, no, kung i-explore natin tong lahat ng ito. Please allow me to take summaries, no, mula dun sa aking din research. Yung first servant song, Isaiah 42, 1 to 4, no? Isa sa sinasabi dito, pagdating sa verse 8, but you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, the offspring of Abraham, whom I love, the servant of Yahweh carries out God's orders. Okay? Sabi ni John Goldingay, if the king says prisoners are free, then prisoners are free. The jailers obediently open the prison doors. The bruised reed in the faintly burning wick refer to the poor and the helpless, so often mentioned in prophetic literature as the victims of oppression. So, nagbibigay tayo ng clue based sa first servant song na ang song dito ay hindi isang individual. Kung hindi representation siya ng isang grupo ng mga tao na nasa kahirapan at inuusig sila dahil sa kanilang pananampalataya. Well, of course, hindi lang pananampalataya, kaaway sila eh. Kaaway sila ng mga Babylonians or people who are persecuting them. Next is the servant song ng Isaiah 49, 1 to 6. Okay. The song begins with a call towards the inhabitants living in the coastlands. The servant acted as Yahweh's speaker. He has made my mouth like a sharp sword. So, at sa natin maalala ang sharp sword, yung ginamit na material ng author ng Hebrews to refer to the Word of God. At si Apostle John or John the Beloved na ginamit niya ng metaphor doon sa one of the images of Christ, doon sa seven churches, okay? Na mayroong espadang lumalabas sa kanyang bibig, di ba? So the salvation God brings may refer to the preservation of the faithful remnant of Israel. The servant proclaims the message of salvation as God's prophet who speaks His will. You are my servant, Israel, in whom I am glorified. So dito merong specific identification. Yung pagkilala, you are my servant. Verse 3 yun. 49:3. So dito, nalilimit yung horizon natin para bigyan tayo ng idea, sino nga ba yung servant? Okay? The mission of the servant is to restore the faith that Israel originally possessed and to become a light and salvation for the Gentiles. Okay? So that's the third servant song. Second. Now we go to the third. The third servant song. Again, bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi we need to provide context. Sa Isaiah 53, di ba? Wala tayong context eh. So the servant here was described as abandoned, persecuted, and violently mistreated. So itong third servant song sa Isaiah 50 is already looking forward sa 53. Okay? Hello? It is already looking forward sa 53. Sabi ni Chris Northagen, we see a lonely man who has already suffered bitter persecution and bore it bravely and patiently. So the servant Israel reflected in the song shows the people suffering under the yoke of the Babylonians. So I leave itong mga passages na ito sa inyo and even it is recorded, so pwede nyo review. Now let's talk about the fourth servant song. Sorry. Bakit ano? Wait lang ha, please allow me to i-correct ko lang to.
Ito po. Mga ano. Oops. Okay, here. No? So this song, Isaiah 53, this song is the longest and the most detailed among the four servant songs. The theme of the song is that the servant suffered brutally, resulting to his being physically disfigured. Okay? Ang naririnig nating interpretation dito, it looks forward dun sa arrest ni Jesus under the Roman soldiers, di ba? Jewish scholars understood the song as portraying the sufferings of the Jews down through the centuries. This servant died, 53:8, namatay ito, was buried, but later rose from the dead. So again, ang isang tinitingnan dito yung theme of resurrection. Okay? Pero pwede rin ito yung theme ng yung pagbalik ng nation. Again, no? Na nawala siya sa pagiging existing nation. Tapos during the time of the Persian era, nakabalik siya sa pagiging isang nation again. At nawala na naman siya AD 70. Pero nung after World War II, nakabalik na naman siya. So, it may also be perceived that the servant was led away from the land of the living, referring to Canaan. Okay? The land of the living. That can be interpreted figuratively such as pertaining to the exile. So in that dito, that is, ano yung death? Expulsion of Israel from the land. So doon na natin nakikita, mayroon siyang context na comprehensible sa mga original hearers nito. So the suffering servant reflects the unjust suffering of the nation of God. Okay? The unrighteous suffer, dito, sufferer. Meron na gano dito, may nag-point dito. O, sige, Kuya Mike. Unrighteous sufferer pala to, no? As punishment for their deeds. But the song tells us that the servant suffered so that he might become a sacrifice for sin on behalf of the nations, so that these people may be led to the knowledge of God. At ano yung naging, sabihin natin, acceptable result nitong nangyari na to sa fourth servant song? No, na-scatter yung mga Hudyo, okay? Na-scatter sila sa different places kasi nga nawalan sila ng lupa. Doon ngayon nagtatag ng mga synagogues. Okay. Dahil wala na silang temple so nagtayo-tayo sila ng synagogue. At doon sa synagogue, again, ano yung ginagawa sa synagogue? Doon binabasa at ipinapangaral yung salita ng Diyos, which is of course the Old Testament. At doon din sila nananalangin. So nagiging prayer of place of prayer at saka reading ng scripture itong mga synagogues ito. So, forgive me kung medyo pinupush ko masyado yung kasi kailangan makita natin that ang bayan ng Israel, ginawa naman nila yung part nila. No? Yung intention ni Yahweh for them to become a light to the Gentiles, ginawa. Meron naman silang ginawa. Hindi naman natin totally sasabihin sila ay nag-fail doon sa kanilang purpose. And again, very vital, no? Very vital ang role ng synagogue sa faithfulness ng mga Hudyo. Makita natin how important yung synagogue sa time ni Paul, di ba? Sa time ni Paul, una niyang pupuntahan yung synagogue sa mga scattered cities around the Greco-Roman world. At ano yung nagiging daan? May mga mananampalataya na to extend it further. May mga nakikreate na churches, no? May mga churches na naipaplant dahil sa mga efforts ng mga missionaries, Christian missionaries. Now, let's go back doon kay Jesus Christ, no? If the Jews of the Second Temple identified the servant with collective Israel, the experience of the disciples with Jesus gave them a fresh reading of this new experience with Jesus by the first century Christians. Dito na tayo papasok. Okay, dito na tayo papasok. Wag natin
iset aside yung sabihin natin earlier interpretations of scripture. Pero dito, nagkaroon ng fresh reading, kaya nga, this position was confirmed by the church fathers, such as sila Justin Martyr, sila Irenaeus, Clement of Alexandria. Bakit nandito itong mga church fathers ito? Kasi during the time ng mga church fathers, doon na nagkakaroon ng mga reinterpretation ng Isaiah 53 from the perspective na ni Jesus. Okay? No? And so, yan, when interpreted in these Isaiah passages related to the virgin birth, the Emmanuel, and the servant songs. So, lumalabas na inherit natin yung interpretations ng mga church fathers based doon sa Isaiah 53. Na again, it is Christocentric. Dagdag ni Walter Kaiser, both the servant and the message about him will be rejected. Isaiah 53:1, who has believed our report? Diba? Perhaps only a few did. The details that were fulfilled about the coming of Jesus include, ano yun? The servant will come from Judah, Genesis 49. He will be born in Bethlehem, Micah 5:2. His ministry will focus on the poor and the helpless, Isaiah 9. He will rise up from the dead, which is yung resurrection. So, dito, tapos, ayun na pala. Yun na pala yung huli kong slide. So again, I hope, no? I-try natin i-rationalize yung conversation. Kailangan muna nating intindihin yung ano yung kino-communicate ng prophet sa original na recipients nila. At hindi naman yun hindi naman natin inilalayo kay Jesus Christ eh. Wala naman ako sinabing ganun. Kung hindi, in doing so, kailangan muna natin sila pakinggan how they accepted the message coming from God in their situation. Okay? And if you choose, again, tayo naman ang itinatalagang preacher sa representations natin. If you choose na dumiretso kay Jesus Christ, no, wala na akong doon, wala na akong hawak doon. And I also see that, I also do not see that as a problem. Diba? Pero if I were going to do it, pinresent ko na sa inyo kung paano yun gagawin. At I will still present the Old Testament as it is. Na kung kailangan na ng mga Christological interpretations, then I will give that my 20%. Yung 80% ko is about the conversation between the prophet, the ancient prophet, and yung addresses niya. Okay? Practically tapos na tayo, pero you have any interaction? Actually, isa lang yung example ko ngayon, kasi kung titingnan pa natin yung iba pang mga prophetic genre, not prophetic genre, I mean, yung for example, yung case ko dun sa Hosea 6:6, no, yung sa prophecy ni Prophet Hosea sa Northern Kingdom, medyo magdadagdag tayo ng example, pero it will also take more time. Pero again, palagay ko naman meron naman akong naipakitang example sa inyo how it is being done, and you can also do it. Sige po, questions or interactions, ganyan. Or how do you find pwede rin kayo, yan, nandito si Kuya Mon. Yes, Kuya Mon. Yes po, Pastor. Thank you sa binigay niyo sa aming example na how to, kumbaga, you precisely do it. Kasi when I hear that message with regards on Isaiah 9:6, napaka-simplified eh. And they just go to the point na si Jesus yung pinag-uusapan. But the background itself, wala talaga kaming idea because kumbaga yung deliberate ng message is focus alone to Jesus itself na siya yung magiging Son of God
siya yung ipapanganak sa virgin birth. But the background itself, we don't have the idea. Kumbaga binigay agad yung future message. But uh, dito, you are teaching us uh, to understand the context itself and then proceed. Na talagang si Jesus naman po talaga yung uh, ididiin ng message. But it is good kasi na matututo rin yung mga makikinig na magbasa din sila. Mabibigyan sila ng idea na not just depend to the pastor or to the message sa nagpapahayag ng message itself, but for them to understand talagang mag-dig deeper talaga. So, salamat po. Opo, you're welcome po. And then, kay John Del tayo. Yes, sige. Ay, Salamat. hello po, magandang gabi. So, Um, pas, ano ko lang po, no, tanong ko lang. Bali, so possible po ba dahil dun sa binigay niyong example sa Isaiah, possible po ba yun yung dahilan bakit ang mga Jewish people ay hindi naniniwala kay Jesus as their Messiah? Kasi I think up to now, 'di ba, may ang Jewish people ay against sa idea na dumating na yung kanilang Messiah. Kaya yan yung isang dinidefend natin, no, na truth, no, na yung 53 really talks about Jesus, no. So parang naano ko lang po, parang ewan ko po, no, siguro kung base sa mga iba kong narinig, no, na if ever na totoo, no, parang I think yun po yung reason bakit yung mga Jewish people ay hindi naniniwala kay Jesus as their Messiah. So ano po bang ano natin? sige. Kailangan nating, ang sagot ko diyan, kailangan nating makita yung church history. Actually, yung church history makakasagot ng question mo, no? Brad Jonedel, bakit ang mga Hudyo ay hindi naniniwala? Kasi throughout church history, ang mga Christians ang nag-persecute sila sa kanila na matindi. Mga Hudyo. So tayo, identified tayo as Christians, so identified rin tayo. Kahit yung hindi natin ginawa, we are identified with the people na nag-cause sa kanila ng matinding suffering. At ang isang extreme niyan, yung sa Holocaust, no? Nangyari sa Germany ng World War II. 'Di ba? Yung ano yung crimes against humanity na nangyari doon sa kanila. With regards doon sa pagtanggap nila o hindi kay Jesus is because kailangan nating balikan yung ano, ito tinatry nating i-reconstruct yung storya, bakit hirap silang tumanggap, no? Kasi sa post-exilic community, sa case nila Ezra at Nehemiah, Nehemiah at si Zerubbabel, ang dahilan bakit na-exile ang Israel, ang Northern at saka Southern Kingdom, is their unfaithfulness or yung pag-neglect nila kay Yahweh. Okay? So, they committed themselves na dahil para hindi na maulit ito, habang kami ay nabubuhay, we will commit ourselves to Yahweh. Okay? So, kaya, yung reintroduction ng Pamisaya, hindi naman nila sinabing masamang tao si Jesus eh. It just happened lang, hindi nila kayang tanggapin na isang tao ay magsasabi na siya ay divine, no? Now going to the problem. Sabi maganda i-reflect niyo yung Romans 11, ano? Romans 11. Yung tungkol dun sa wild olive branch, no? Yung sinabi that was grafted out. Tapos merong merong olive branch and then yung wild olive, which is hindi po ako magaling sa pagtatanim, no? Pero yung idea noon, yung wild olive branch ay hindi naman talaga para doon. Pero doon siya kumukuha ng nutrient. Pero talking about the Jewish issue, ang ano yon ang magiging sagot ko diyan, Brother Jonedel, at sa lahat. Let God be God. Let God save the Jews because of the covenants.
Okay? Kung hindi man through the messianic preaching of the gospel. And then here, I can be wrong here, pwede akong maging mali dito. Pero um, yung 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 concept kasi ng ano na yung God na ang kailangan is yung sabihin natin yung narrow understanding natin that God will save people sa pamamagitan ng pag-receive kay Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Yun yung alam natin eh. Pero with regards to the Jews current, no, akong masasabi ko that if they reject the Lord Jesus Christ, ako ang papairalin ko na lang doon, let God be merciful on them. Kung hindi sila ililigtas ng Diyos based sa ating theological principle, hindi sila maliligtas. Kasi yun yung theological principle na sinabi natin and somehow yun yung pinanghawakan natin. Or we could say, yun yung familiar sa atin. Pero kung kaya pang iligtas sila ng Lord because of the covenants, because of His love for Abraham, or we should say the patriarchs, at sila ay descendants ng patriarchs, to. Ang sagot ko doon, let God be God. Diba? Kasi hindi naman tayo ang dapat magsabi kung sino yung hindi tuturing ng Diyos na people of God. Of course, there is a message sa Book of Romans, kung aaralin natin yung Book of Romans, that anong tawag mo dito, na lumalabas doon, both ang Jew and Gentile, no? Ay ang makakaligtas lang sa kanila yung pananampalataya din. Any follow-up ba doon, John? Sana hindi kayo, hindi ako nagbibigay ng confusion, no? Ang sa akin lang dito, kung ililigtas sila ng Diyos dahil sa covenant, let God be God. Hindi ako pwedeng maging judge doon. Di ba? Basta ako, ang trabaho ko, ipakaral ko si Jesus doon sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Any follow-up ba doon, Jonathan? Nakalimutan ko nga po eh. Pero may follow-up po sana ako. Nakalimutan ko lang po. Balik na lang po ako, baka may iba pong magtanong. Isipin ko po muna ulit. Sige. Iba po. Yung tungkol sa Christosente, ayan ang Pastor Igor. Sige po, Pastor Igor. Ano lang po, yung nabanggit nyo kanina na mag-research kami, ano po yung mare-recommend yung mga website na pwede namin puntahan? Medyo nabigla ako dun sa minsan ng Isaiah 53. Hindi ko expected na ganun yung laman nun eh. Kasi nga mostly yun ang ating nagiging laman ng preaching yung kay Christ agad eh. Yung pala may iba pang yun. So para tuloy naaalala ko kasi nung yung Old Testament survey na napag-aralan ko dati. Na lagi pong inilalagay si Christ doon sa bawat books. So para tuloy sabi ko konti lang pala yung percentage na sabi nga kanina ni ni Pastor RG. Parang tuloy na ako doon na parang lagi pag nag-aaral po ako ngayon dati ng Old Testament, lagi ko pong hinahanap si Christ doon sa sa sinasabi natin conversation. So ngayon po parang mas kailangan ko pala talagang matutunan pa kung ano yung mga medyo akala ko equipped na yung aking kaalaman, yun pala hindi, malayong malayo. So ano po yung mga pwede natin kuning mga Dalawang question. Una po, yung sinasabi mo ay yung una, School of Thought, tapos pangalawa ay mga resources. School So of Thought. yung School of Thought, yung pong interpret niya from a Christological point of view, yun po ay School of Thought. Ngayon yung pinipresent ko po dito, this is another School of Thought. Okay po? At sasabihin mo, which is better? Sa akin, mas marami. Mas mahina, mas marami. Kasi mas flexible tayo. And again, bago ko sagutin yung concept ng resources, pag sinabi mong Christological yung interpretation, it will help you to love Jesus Christ all the more. Diba? Pero kung
titingnan mo siya from a contextual view, kagaya ng aking pinapresent ngayon, Mm. hindi lang si Christ, it will help you to love the Word of God more and more. Kasi Mm. sa kanya Yeah. naman galing yan eh. So we are not contradicting ourselves here. Mm. Sa akin lamang, kung kaya nyo pang tingnan it from another, hindi another, kasi pag sinabi mong another, minsan sasabihin mo, ibang interpretation. Tapos pag sinabi mong iba, babagsak tayo dun sa ano yung tama o mali. No? No, hindi po yun yung purpose natin. Ang purpose natin, no? Intindihin natin how it is communicated dun sa past. Now, with regards to sources, meron naman tayong available na sa sa internet. Hindi ko nga alam po ma-pinpoint kasi ako book person kasi ako, no? Book person kasi ako. So book, and then yung author, you look for the mga sabihin natin mga authors na yung namatay na scholar parang a few days ago si Walter Brueggemann, yon sayang yon, no? Ano siya sa Columbia University, Old Testament scholar siya, no? So more on siguro mas masasabi ko yung mga authors, John Goldingay, yan buhay pa yan. Si Tremper Longman, no? Tremper Longman. Yung mga medyo nasa Panginoon na scholar, sila Lasor, no? Sila Lasor, sila Hubbard, no? Sino pa ba? Kasi sa Old Testament yan eh. So I mean sila Christopher North. So yan yung mga ganung ano. So mag-focus tayo sa authors. Pero ito yung clue dito, no, mga kapatid. Pag nakita nyo na masyadong nagja-jump yung author sa New Testament, no? Hindi yun Old Testament scholar. Okay? Hindi yun Old Testament scholar. It's more of Christian scholar siya. Yes, it's not bad, no? Pero baka rin hindi natin makita yung hinahanap natin kung ganun yung mangyayari. Oh. Si Kuya Jun, biglang nag-unmute eh. Pastor Jun, bigla kayo nag-unmute. Baka meron kayong gustong i-interact or whatever. Gandang gabi po. Naalala ko lang po doon sa at ating pong Hermeneutics 1, yung pong pagdating sa mga Old Testament prophetic books po. Meron pong tinatawag na for example po isang prophecy, meron pong tinatawag na immediate fulfillment at saka yung future fulfillment. Na yun daw pong prophet ay nakatingin para pong dalawang bundok, pero ang kita niya yung dalawang tip ng mountains na may immediate fulfillment pero meron ding future fulfillment. Okay lang po ba, Pastor, na dalawa po yung ibigay na interpretation, yung yun nga po yung sa present situation noong context ng Israel noong that time, at saka bigay mo na rin yung messianic, kung ito man ay messianic prophecy, yung future fulfillment. Sige, po. hindi rin ako against doon sa immediate at saka yung future. Hindi rin ako against doon. Pero ako, my position, maraming immediate na walang future. Hello? Para sa akin, maraming prophecy na immediate na walang future. Ang problema, magkakaroon tayo ng question, paano nating malalaman kung meron siyang future? Para sagutin yung tanong mo, Pastor Jun. Kung walang sinite sa New Testament about sa isang Old Testament prophecy na tumawid sa New Testament, para sa akin wala siyang future. Immediate lang siya. So ang goal ko doon, aaralin ko lang siya from an immediate text. Magbigay ako ng mga halimbawa dito. Sayang nandito sa isa kong ewan ko kung nandito yata sa notes na yun. Ito, buti nandito, buti nakopya ko. No? Kagaya ng tama ba to? Zechariah 4:6, di ba? Not by might. Teka lang, baka magkamali ako sa ito. Yung not by might nor by power, but by my spirit. Yung Zechariah 4:6 ba yun?
natatagpuan dyan sa Ephesians 3:20. Pero iba ang konteksto niya. Magbigay pa ako ng halimbawa, yung sa case ng arrest ni Jesus sa Matthew 27, 3-10. Strike the shepherd and the sheep will scatter. Okay? Kung intindihin natin yung sinasabing future text nun, ang tinutukoy na strike the shepherd doon si Jesus. Tama? At mag-scatter sino? Yung mga disciple. Okay? Pero ang konteksto niya sa Zechariah, hindi tungkol sa isang mabuting leader, kung hindi sa masama. Ang tinutukoy doon, yung mga leader nila masasama. At sila yung nagiging cause, kaya nag-scatter yung mga tao. So, kaya po yung question na yon na about meron siyang immediate, tapos meron siyang future. Pag tinignan po natin yung mga konteksto, doon na natin maintindihan. Pastor Jun, doon na natin maintindihan. Kaya nga we allow ourselves, again, we allow ourselves to be moved by the text. Hindi tayo mag-control ng text. Kaya sasabihin nyo, Pastor, ikaw nga itong nagsasuggest sa amin na kami ang ako ang magko-control ng text. Bakit hindi natin tingnan yung sinasabi sa sa Old Testament? At in doing so, doon natin makikita na merong ibang layunin ang New Testament authors in citing so. Pero are the New Testament authors wrong? Mali ba sila dahil ganun ang nila? No. Sa context ng isang New Testament situation, get na get yun ng mga ng mga tagapakinig niya. Na anong tawag mo dito? Merong new setting, new situation na nagmo-move sa kanila para ang isang Old Testament passage ay confront yung needs nila sa time na yon. Sa New Testament time. Any addition? Sana baka lalo kayong naguguluhan, no? Ayan, Pastor John, ano yon? Apo, isa follow-up lang, comment lang po. Siguro po isang malaking parang influential factor sa amin po, no? Tama po yung sabi niyo, na isang influential factor po kasi yung parang po tayo namulat dun sa ang New Testament is looking for the coming Messiah. Tapos ang Old Testament po pala, sorry po, ang Old Testament is looking for the coming Messiah. Ang New Testament is looking doon sa dumating ng Messiah. So kaya po ang influential factor, lahat ng interpretation namin sa Old Testament ay looking to the coming Messiah, which is kasi po 'di ba redemptive history, narrative po Padating po talaga yung Messiah. Kaya yun po ang naging influential factor sa amin na pag tinignan namin ng Old Testament, ito'y talagang papunta doon sa pagtingin sa darating na Messiah. Kaya ang interpretation papunta lagi doon Tama po ba ako? Opo. Yun po, Pastor. May rin siya, may supporting verses. Hold on muna, Jonadel. May supporting verse yung sinasabi mo, Pastor Jun. Yung sinasabi na na yung the law and the prophets are fulfilled in Jesus, no? O kaya yun sa Matthew na I have not come to abolish but to fulfill it. Ang problem noon, pag sinabi natin to fulfill it, akala natin yung buo, nilalahat natin. Ang magiging sagot ko doon, kung ano lang yung relevant na nag-speak contextually para ito ay maging considered as messianic. Yun lang yung tinutukoy ng all. No? Kasi for example, when you look at yung mga messages sa Ecclesiastes or sa Proverbs, no? Not everything can be taken Christologically. Not everything. Sige, Thank you po, Jonathan. Pastor. Jonathan. Sige.
Thank you po, Pastor. Ay, hello po. Bali, nakalimutan ko na po yung itatanong ko talaga. Pero magko-comment na lang po ako. Ah, Bali, ano po siguro may narinig po akong nagturo nito. No? Ewan ko lang po kung kilala niyo to, si Abner Choi. No, I think ito rin po yung isa niyang dinidefend, no? Parang gaya nung ano. Kasi in a way kung tutusin po sa unang pakinig talaga nung sinasabi niyo, marami pong maano. I mean, kahit ako po no, personally. Sabi, inisip ko siya mabuti, no. Pero I think may point yung iba yung sinasabi niyo sa amin, especially yun nga no, hindi lahat ng passages pwede mong ano si Christ talaga. I mean yung pinaka-importante no na meron tayong ano na sa scripture. No, gaya ni sabi po ni Jesus sa John 5. Sabi niya, hinahanap nyo sa kasulatan, no? Na akala nyo nandun ang buhay, pero yung scripture na yun, nagte-testify siya about sa akin. mm, So, importante po talaga si Jesus, no? Pero yun nga po, I think, kung may misinterpret ng iba, nagigets ko siya in a way na, kasi may mga passages talaga na maganda, maliwanagan po yung congregation natin kung ano yung nangyayari. Even especially po kasi 'di ba isa sa inaano nyo sa amin yung narrative. No, kasi pag inano mo sa narrative, hindi ka pwede tumalon kaagad sa New Testament kasi may story na nangyayari, ah, no? At yun po yung isa ko ring na-realize ngayon na yun po yung isa sa pinaka-safe na gawin. Kung yung Old Testament's passage na yun ay ginamit sa New Testament, no? Pwede nating i-defend. No, gaya po sa akin yung Isaiah kanina, kaya medyo nagtanong po ako kasi ginamit siya sa New Testament, especially ni Philip to share si Christ. So parang ako, syempre, doon ako magpo-point talaga kasi ginamit nila eh. But yun nga, hindi siya in a way na isasabotahin natin, no, or i-disregard natin whatever happened doon uh, sa story, no, especially sa mga Jewish people talaga, no. At ito na po pala, no, ito na last na po talaga to, Pas. Paano to, Pas? Kunyari sabi po ng Isaiah 40, no, verse 11, nagpapatungkol kay God, no, verse 10 to 11 po, no. See, the Lord God comes with strength, and his power establishes his rule. His wages are with him, and his reward accompanies him. Verse 11 po, he protects his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms and carries them in the fold of his garment. He gently leads those that are nursing. So, ang tanong ko lang po, no, pwede po ba 'to na gawin natin, no? Kasi sabi po natin si Jesus ang exact representation ng Diyos. So kung sinasabi po dito sa passage na 'to na si God ay parang isang shepherd, no? ah. At si Jesus ay isang shepherd, pwede po natin siya itawid. Okay lang po kaya Yes, 'yon? yes. Oh, ang basis natin diyan, we believe in one God. We believe Mm. na si Jesus ay nagkatawan tao, pero he can also take the glory nitong message na ito. He is worthy to represent si Yahweh in human form. Yes, yes. So pwede, yun nga po, pwede natin siyang gawin na as ang sabi ng scripture na si God ay isang good shepherd gaya po nito at si Jesus din. So pwede natin siyang malagyan ng connection. Pero may gap tayo dito, Jonathan. Ang gap nito, ano yung situation ng mga Hudyo sa Isaiah 40? Mm-mm. Okay? Opo, In opo. other words, pag hindi natin inaral yon, doon lumalabas, nagmamadali na naman din tayo kay Jesus. Okay? So parang Yes, yes po. what's the purpose na nag-aaral pa tayo dito? Kung dadaan tayo doon sa shortcut, akala ko ba tayo bilang interpreter, tayo ngayon nagke-create ng tulay. Di ba? Tama, tama. Yung pala sa isang mabilis na elevator mo pala sinakay yung mga miyembro, di ba? Nandun agad Pero sila. may mga naririnig ako na may mga ibang scholar
hindi Ah, nila ina-acknowledge tong Isaiah 40 as parang tawag nila pseudo Isaiah. Ay, narinig niyo na po ba 'yun? yung Deutero ay pangit yung term na pseudo Isaiah eh. Ah, Deutero yun yung parang hindi. Opo, opo. Bakit po? Yun na lang po last mo talaga. theological question ito eh, na theological and literary. Medyo hold on muna, Pastor John ha. Theological and literary question ito kasi merong actually tatlo pang ang position eh. Yung single authorship ng Isaiah, yung Deutero Isaiah, dalawa, tapos meron pang trito. Meron pang tatlo. So yung single authorship, lumalabas ay ang question niya kung si Prophet Isaiah ay namatay sa time ni King Manasseh, bakit bakit siya nagpapahayag ng mga mensahe tungkol sa Israel, sa Judah when they were under the exile. Okay? Under the exile. So ang sagot ng mga conservative interpreters sa single authorship, pinakita na ni Yahweh kay Propeta Isaiah yung mangyayari in the future. Okay? Pero bakit meron Deutero Isaiah? Itong Deutero Isaiah, pinapakita dito, yung belief dito, na nung namatay si Prophet Isaiah, yung meron siyang parang disciples o kaya circle ng mga prophets din na nakukuha kung paano siya mag-isip. Sila ngayon ang nagpatuloy nung tradition ni Isaiah sa isang exilic community. Again, exilic. Hindi to kingdom ha. Si Prophet Isaiah kasi sinabi niya na nag-ministry siya sa kapanahunan ni Ahaz, Amos at saka ni Hezekiah. Pero ito, ano na to? Wala na si Prophet Isaiah dito. So pumapasok dito yung mga konsepto na patungkol sa comfort. So merong nag-expand, okay? Ng traditions ni Isaiah, para bang sinasabi nila, kung si Isaiah ay nabubuhay sa time natin ngayon, ganito sasabihin niya. Yun yung Deutera Isaiah. To communicate with the needs of a exilic community. Now, yung try to Isaiah, ito naman yung post-exilic na pinapakita dito yung passages kung saan nakauwi na ang mga Hudyo sa sarili nilang bayan, and in doing so, they have a different problem, and the prophetic message again will vary. Hindi na to about comfort. Kung hindi again about rebuke, rebuke na naman. So, just a short way of describing yung napakalaki mong question, kasi napakalaki na talaga, At yan. Iwasan mo lang gamitin yung pseudo Isaiah kasi Hindi na, parang narinig ko lang po pag yung sinabi parang mong yun pseudo na lang din. Isaiah, it is a pretender eh. Isang fake Isaiah Okay, na okay. nagpapanggap na. Okay, okay. Thank you po, thank you. Okay. Si Pastor Jun, yes, Pastor Jun. Ano lang po, mag-share lang po ako ng yung yun po yung minsan ay ako po nagagawa po ito yung po yung typology po yung parang pati yung mga Bible characters sa Old Testament po ay nagiging type ni Christ. For example, si Joshua sa ating mga preaching, ako po nagawa ko yun na sinasabi yung mga Bible character like for example ay Joshua is a type of Christ. So maganda po pala na ito po maganda tong school of thought na narinig namin ngayong gabi na dapat pa palang tingnan namin lahat, no, lalo na yung konteksto pala para hindi magmadaling po na i-conclude kaagad na type of Christ lahat po yung even the Bible characters. Yun lang po gusto ko lang pong share. Kaya mas na na-challenge ako ngayon sa natin na mag-research pa, mag-aral pa ng context. Kala ko alam ko na yung context ng mga books ng Old Testament eh. So marami pa pala akong hindi alam po pala, Pastor. Thank you po. Sige. Pag-usapan natin yung typology. Ang typology po ay warranted ng scripture mismo. Okay? For example, sa case ni Paul, yung sa conversation niya sa mga taga-Galacia, ginamit niyang example doon yung dalawang uri ng bundok, referring doon sa seed ni Sarah at saka yung seed ni Hagar, no? Yung servant girl na sinasabi. Na yung we have a mountain from above, no?
which is ano nga, hindi siya Jerusalem kung hindi yung ano, yung sabihin natin nagre-represent do sa kingdom ni Jesus sa kalangitan. And then yung isang curse nga raw, yung the seed of the woman, yun yung again in sabihin natin in rebuke sa mga Kristiyano na parang namumuhay pa rin sa batas, no? Sila yung tinutukoy doon ni Apostle Paul. So mayroong typology na ginagamit doon si Paul in representing sino yung anak ni Sarah at saka yung anak ni Hagar. Okay? Another point, sa Book of Hebrews, maraming typology sa Book of Hebrews, Pastor John at mga kasama. Si Jesus ay nirefer doon as greater than the angels, than the prophets, than the word of God, no? Kasi he is yung typology niyon, yung great high priest, okay? Siya ay high priest from the order hindi ng Levitical priest, kung hindi sa order ni Melchizedek. So may mga ganun siyang conversation, no? So typology. And when we talk about the Passover, sinabi rin ni Jesus yon na ako yung lamb to be sacrificed. Na yung dugo ko, di ba? My body will be mga papatayin. It will be at anong time na yun, kumakain sila ng kordero na roasted lamb, which is very parallel doon sa nangyari doon sa Passover sa time nila Moses, no? So we can see here yung sinabi mo, Pastor Jun, na typology is a type of interpretation accepted in the scriptures, no? Sa scripture mismo siya nanggaling. Yung sinabi mo kay Joshua, hindi lang yung Joshua, yung pangalan nila is the same. The name Jesus is the Greek of the Hebrew Joshua. At pag titingnan natin, functionally, they also did the same. Si Joshua yung manliligtas nung kapanahunan niya. So, kaya yung sinabi nung anghel kay Joseph, di ba? Anong ipapangalan sa bata? Kasi ipapangalan sa kanya si Jesus. Kasi siya, kay Maria yata sinabi yun. Kasi siya ang magliligtas ng taong bayan. So, ano rin bang meaning ng Joshua? Ang meaning nun, di ba? Yahweh is salvation. So it is really, punong-puno siya ng punong-puno siya ng sabihin natin, yung word study, pumasok, yung typology niya about Joshua, the son of Nun, na disciple ni Moses, pasok. So marami. And if you will allow it, sa Gospel of Matthew, pertaining to yung yung pagpatay doon sa mga bata, di ba? Yung pagpatay doon sa mga bata. It is a reflective of Moses. Na noong time na yun, si Moses ay naligtas among doon sa mga bata na pinagpapapatay. So, and then there comes the fasting, no, ni Jesus sa wilderness. Which means si Jesus and the use of the number 40 represents, no, that he is the nation of Israel. Okay ba yun? So pati yung nation of Israel ay typology ni Jesus. Hindi lang si Moses. So again, ano pa? Basa pa tayo ng Old Testament. Basa pa tayo ng Old Testament. Makikita natin na nito, hindi ito contradiction sa mga natin. Sa mga sabihin natin outstanding and underlying beliefs natin, hindi po. It will teach us to love the word of God more and more. No, kasi while we read the Old Testament, patuloy tayong patuloy nire-reveal ni God, kasi nga wala na yung mga hari. Wala na yung Israel, di ba? Yung ancient Israel. Pero the Old Testament remains as the witness. If you allow it, ang nagiging saksi, ang nagiging nagtetestify ng mga naganap noon, yung Old Testament. So the Old Testament is the witness of God's revelation. If you would accept that, no? Palagay ko naman that the Old Testament remains to be the revelation of God.
Medyo loaded tayo ngayon, no? Pero again, this is a continuation ng pinag-aralan natin sa pag-interpret ng Old Testament law, no? Yung iba naman, teka lang, sino to? Meron, thank you po. Yan, you're welcome. Si teacher Dante, baka meron kang gustong i-share or interact. Yan, sige. Yun, approve. Ano raw? Okay lang, for the past lessons natin for the past weeks, nung pumasok yung hermeneutics 2, medyo, nung una, hindi ako nakakasabay. Tapos, just tonight, medyo striking sa akin yung lesson kasi parang ever since on my early 20s, pinatatayo na ako ng church to speak. Tapos yung the Old Testament kasi para sa akin medyo medyo delikado siya para sa akin when it comes to sharing it sa pulpit. Pero ngayon malaking bagay yung marinig na although hindi siya pertaining to our time, malaking tulong na simulan pala siya na sa panahon nila bago natin i-integrate sa panahon natin. Yes. Sige, thank you. Salamat. Papa, you're welcome. Ngayon, I think we're done.